Sa gitna naman ng plenary debate sa panukalang magbabago sa ilang probisyon ng konstitusyon, ipinunto ng isang mambabatas na imbes na ownership o pagmamayari ng dayuhan sa mga paaralan, dapat munang ayusin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nagdebate na sa plenaryo ng Kamara ang mga nagtutulak at tumututol sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sa ilalim ng RBH 7 o Resolution of Both Houses No. 7, bubuksan sa mga banyaga ang mga industriya ng public utilities, edukasyon at advertising. Pero punto ng mga kontra, sigurado bang economic provisions lang ang babaguhin? Baka raw pagdating sa bicameral committee o yung pagre-resolba ng bersyon ng Kamara at Senado, may mga madagdag na amyenda gaya ng pagpapahaba ng termino ng mga politiko. Kasi Mr. Speaker, we have that experience. There are bills or resolutions na agreed na on a third and final reading, but there is a third Congress, what we call the bicameral committee. I would like to assure that there will be no chance for a bicameral conference committee because our RBH 7 is identical to RBH 6. Those who conjure fears that there may be some political amendments will really be unfounded. Tiniyak naman ng mga nagsusulong ng charter change o CHA-CHA na tertiary o college level lang ang bubuksan nila sa mga dayuhang negosyante at hindi ang basic education. Pero sabi ng isang mambabatas, unahin muna ang krisis sa edukasyon. Sistema raw ang problema ngayon at hindi ang pagmamayari o kontrol ng mga eskwelahan. Kinwestiyon din ng isa pang mambabatas ang pondong gagamitin sakaling umabot ito sa plebisito. Anya, batay sa pagtataya ng NEDA o National Economic and Development Authority, aabot ito sa 28 billion pesos na dapat ilaan na lang daw pampagawa ng mga kulang na classroom. It will be okay for us to allocate this 28 billion pesos for the classrooms. The expense for the plebiscite is not an expense but an investment. It is an investment for the Filipino nation to be able to give more jobs. Inaasahang pagbobotohan na sa ikalawang pagbasa ang RBH 7 o ang bersyon ng Kamara ng charter change. Umaasa ang liderato ng Kamara na uusad na rin ang bersyon nito sa Senado. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.